Pilipinas at Amerika lalo pong nagpakita ng isang napakalakas na puwersa laban sa China. Ito na ba ay hudyat ng isang digmaan na papalapit sa Pilipinas? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo po yung mga solid sangkay dyan. Shoutout po sa inyong lahat. At bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. At ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan, syempre, na i-follow ang ating Facebook page. So, eto na nga po mga sangkay. Maganda po yung ating pag-uusapan ngayon na medyo nakakabahala para po sa may mga sakit sa puso at takot po humantong ang Pilipinas sa isang malaking problema. Ngayon, ito po ang nangyayari. Sabi po dito, Philippines and United States of America Maritime Activity nagpatuloy sa kabila ng paglapit ng Chinese warship. Kaya nga ang tanong dito ng marami, possible nga ba ang Pilipinas na humarap sa isang malaking digmaan against China? Alam nyo, hindi po talaga tayo ligtas pagdating po sa mga sigalot ngayon ng mga bansa dahil even our country nasa stage ng ano pa tawag dito, mayroon pong escalation, mayroon pong sigalot, mayroon pong terrible na nangyayari dyan sa ating teritoryo na sakop po ng Philippine Exclusive Economic Zone. At ito po yung binabantayan ngayon ng marami mga sangkay. Nakasakay tayo ngayon dito sa PS-16 o yung Patrol Ship 16 o yung BRP Ramon Alcaraz. At tayo ay nasa West Philippine Sea para sa ikalawang Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at ng US Indo-Pacific Command. Alas 6 ng umaga nang magtagpo ang BRP Davao del Sur, BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz sa WPS para sa Maritime Patrol. Ito, kinikwento mga sangkay yung nangyari dito sa sinasabing PH-US Maritime Activity. Series of activities. Number one, the ComShark want to ensure connectivity and command and control of participating forces. Same time, this particular activity covers various OOW maneuvers. Nagsagawa rin ng formation at execution maneuvers ang participating forces para sa combat operations. Pero sa formation pa lang para sa simulation for combat operations, namataan na ang mga barko ng China. Ayun nga po mga sangkay. Actually, na-topic natin po ito, At ang nakakabahala ngayon mga sangkay, kasi may mga susunod pa pong mga aktibidad ang Pilipinas, kasama pa po yung ibang mga bansa dyan sa ating teritoryo. At baka mga sangkay, umabot po sa punto na may kaya wag naman po sana, mayroon pong mangyaring masama dyan na mag-umpisa po talaga yung digmaan. Kasi isang kalabit lang yan, sa totoo lang. Isang kalabit lang. At mayroon pong madali sa kabilaan. Digmaan ang kalalabasan niyan. Yan po talaga ang mangyayari. And we have to be careful. Sana nga po. Ewan ko, hindi ko alam pabor kayo sa mga nangyayari ngayon. Pero wala din naman po talaga tayong choice. We have to protect. We have to stand on our territory. Hindi po natin pwedeng pabayaan yan. Kasi magiging traitor po tayo sa ating bansa kapag ginawa natin yan. So approaching na tayo sa activity area, Nakikita na ako na barko ng Pilipinas. Okay, tingnan nyo na lang yung caption guys kasi dyan po mas clear. Hindi po gaano rinig ang boses ni sir. Mukhang barko ng China. Ayan po, nakikita nila. Nang ma-detect ng BRP Alcaraz ang Warship 174 ng China, sinubukan nila itong i-radio challenge. China Warship 174, this is Philippine Navy Warship 160 in accordance with international and Philippine national laws.
You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Itong mga ganito mga sangkay ng mga anuhan ng radyo, matagal na po yan nangyayari. Di ba nga po, noon mga sangkay, na-i-vlog po natin how our PCG, paano nila tinatawagan mga sangkay, niraradyo itong mga Chinese. Ganun din po ang mga Chinese niraradyo rin po tayo. So mayroon po talagang banggaan na nagaganap dyan sa pagitan ng Pilipinas at China. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. 5 beses na sinubukang kausapin ng Philippine Navy ang People's Liberation Army Navy, pero hindi sila sumagot. We call this as the rules of engagement. So this is our Bible in ensuring that in the event of disruptive, at the same time dangerous maneuvers from any other countries that want to disrupt the exercise, will be obliged to follow this one. Pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas ang activity area ng 2nd MCA. Sa kabila ng presensya ng barkong China, hindi naman ito nakaapekto sa maritime cooperative activity. Ayun, hindi nakaapekto sa ginagawa pong maritime activity ng Pilipinas at US. Mas pinakitaan pa po nila ng puwersa. Nabukasan sa pagtatapos ng maritime cooperative activity sa pambihirang pagkakataon, nakalapag sa US aircraft carrier na USS Carl Vinson ang air asset ng Pilipinas. Ayun. Flight operations at cross-deck exercise ang isinagawa para sa personnel transport kapag may medical emergency at supply and replenishment. Sa USS Carl Vinson, pinakita ang practice launching and recovery ng mga aircraft. Grabe no, first time po natin makakita ng mga ganito Itong mga ganitong klaseng activity, nakikita po natin yung mga warship ng mga bansa na actual mga sangkay kagaya po nito. Ano ba? Makita yan. Kagaya po niyan. Ngayon lamang po natin nakikita talaga yan, maliban po sa mga movies, di ba? Ito, lalo na to, mga sangkay, nakikita po natin yung sa barko nila, mga aircraft ng Amerika. So, hindi labaga hudyat, mga sangkay, no, na pwede tayong pumasok sa ikatlong digmaan. Huwag naman po sana. Pambihira. Practice launching and recovery ng mga aircraft o pagpapalipad at pagsasagawa ng precision landing. Matagumpay nila ang MCA dahil naghahatid ito ng mensahe sa international community na pinalalakas ng Pilipinas ang partnership sa US. Ganon din sa iba pang kaalyadong bansa. Wala pang nakatakdang schedule ang susunod na MCA o ikatlong Joint Maritime Patrol. So, mayroon pa nga mga sangkay. Inaasahan ng AFP na magkaroon ulit ng exercise gaya nito para mapanatili ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at maigiit ang soberanya ng bansa sa exclusive economic zone nito. Loud and clear, mga sangkay, hindi po nagpatinag ang Pilipinas at Amerika at lalo pong nagpakita ng malakas na puwersa. So, GG na ang China. Galit na galit. Hindi po nila makontrol. Kaya nga lang, ang nakakatakot dito kapag nagkaroon po ng parang inkwentro. Pag nagka-inkwentro, kasi ngayon mga sangkay, ang nakikita po natin, yung water cannon, galing sa China, yung minsan nababangga yung barko natin. Pero kapag nagkaroon po dyan, nagkaputukan po yan, ay nako po, malaking problema yan. So, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po sa ginawa ng Pilipinas at Amerika sa China? Sa tingin nyo tama lamang ba? O kayo ay kinakabahan? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Now guys, meron po akong isa pong YouTube channel, Sangkay Revelation. Sa mga born-again Christians, nako, magugustuhan nyo po yung mga topic natin dito dahil patungkol po ito sa Bible, mga Bible stories, or end-time prophecy, or end-time events na nakasulat sa Bible. So hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.